Pasensya na po ma'am, hindi na po ulit mauulit. May makarating pa sa akin na reklamo tungkol sa'yo, ay bibigyan ka na ng magpapaparusa. Pang-ilan mo na yan ha? Susunod ay may expect na na rin sa paaralan. Naunawaan ko po ma'am, pasensya na po ulit. Hello, Lau. Nasaan ka na? Tagal mo naman. Ano ba yan? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo? Ay, sorry po. Ay, ano to? Pakalat-kalat. Pakabura na, talisod tuloy ako. Teka, baguhin mo? Anong klaseng title to? Parang wala namang magbabasa eh. Tapos na. Teka, baguhin mo? Baguhin mo? Teka! Oh! Sup? Sino ka? Bakit mag-awag tayo? Huwag ka mag-alala. Iisa lang tayo. Ako to, si Junard rin. Kaso nga lang nasa ibang mundo. Ano sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Papaliwanag sa'yo, itong libro na to, ikaw ang nagsulat nito. Sa kulungan mo ito ginawa. At namatay. Namatay ka sa kulungan. Ngayon, ang purpose ko dito, Junard, ay iligtas ka mula sa kapahamakan na mangyayari sa mga hinahanap at sa ibang dimensyon na kung saan naroon ka. Anong hinahanap? Hindi kita maintindihan. Ganito kasi yan. May apat na patas ka. At yun ang kailangan natin patasin. Teka, saan? Hindi ba ako mamamatay dyan? Hindi ka mamamatay. Di ba sabi ko, may apat na patas kang nilabag at yun ang dahilan bakit ka nakulong at bakit ka rin namatay. Sa panahon namin, pwede ka na mag-time travel. At ito, narito ako ngayon sa harapan mo. Dahil may paki ako sa'yo, kailangan kitang iligtas. Kailangan maging maayos ang buhay mo. Tara, sumama ka sa akin. Ito ang unang mong misyon. Lutasin ang unang batas na iyong nilapag. Lapag mo ang kamay mo. Bakit? Para saan? Time travel tayo. Hindi ako. So, isa lang yan yun. Sanay ka rin. Dito tayo ngayon sa unang senaryo na kailangang bago. Itong senaryo na to ay pinangalan ng RA 7658 kung saan ang batas na ito ay pinoprotektahan ng mga kabataan, edad, 15 pababa mula sa pwersa ang pagtatrabaho. Kailangan mong pigilan. Ano ba ito i-resolve? Para mabigyan ng karapatan at katarungan ng bata. Kailangan mo gawin. So, sa pamo na ng mga pulis. Tay, tapos na po ako magtrabaho at matapos na eskwela. Ano aral-aral? Wala ka mapapala dyan. Magtrabaho! Asa na yung pera? Di ba inutusan kita, ha? Anong ginawa mo? Puro ka-aral. Tao po. Sino yan? Magandang umaga po. Bella Clark. Ako po si Janet Sarigumba. Inaniya ko po kayong bumisita po sa aming presento dahil sa pagpilit ko ng sa inyong anak na pagtrabahuin sa labing apat na taong gulang pa lamang po. Anong pinagsasabi mong inaakusahan? Wala akong ginagawa dyan. Hindi namin niya pinapatrabaho, di ba? Nag-aaral ang anak ko. Kahit tanukin mo pa yung anak ko. Joy, tara nga dito. Joy, Iha, totoo ba yung sinasabi ng nanay mo? Sir, hindi po. Nagsisinungaling po sila. Mag-isa lang po ako at wala na po akong nanay at tatay. Kinuha lang po nila ako sa lansangan para magtrabaho at kuhain po yung mga luho nila. Kailan ka pa natuto magsinungaling? Di ka namin pinalaki. Nang ganyan, ha? Di ba? Tama. Puro kasinungaling ang pinagsasabi mo. Naku, masalong lalala lang na yung kaso mo pag hindi ka pa sumalama sa amin. Kasi pinili yung anak mo magtrabaho. Hindi yan totoo. Pasensya na pero kailangan ka na namin ikulong.
po, paano niyo po nalaman yung ginagawa sa akin ng magulang ko? Siya. Sir, salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ako makakapag-aral ng maayos, kakatrabaho. Walang anuman, Joy. Aasahan ko yung pagbabalik mo sa paaralan. Sa ngayon, sa DHWD ka muna pumunta para maalagaan ka nila doon. Jess, nasan ba ko na una kong misyon? Nasaan kaya si FJ? Ayun! Nabati kita. Sa unang mong mission. Halika rito. Basta, okay naman. Maayos ang unang misyon. Handa ka naman para sa pangalawang mission. Ano ba? Kapag mo yung kamay rito, tayo pupunta sa ibang division. Grabe yun. May ganun pala mga magulang, no? Meron talagang mundo, hindi mo maiiwasan. Hindi ito perpekto. Kaya Junard, mag-iingat ka. Hey Junard, dito tayo sa pangalawang mission. Kung saan malalabag ang isang Junard, ang isang batas na pinangalan ng RA 7610. Sa batas na to, pinangangalagaan ng mga estudyante, sino mang tao o bata about sa pamumuno. Ngayon, pipigilan mo ang pangyayari. Ito yung bata. Hoy! Ano? Basta pera mo, no? Wala po akong pera dito. Labas mo na. Labas mo na. Wala po. Ano, ikaw bibigyan ng pera? Kuya, tama na po. Labas mo na. Kuya, wala po talaga. Meron yan. Labas mo na. Kuya, wala po. Labas mo na. Labas mo na. Kuya, wala po talaga. Wala pa po akong pera ngayon. Ako ba yun? Para sa mga Pilsen, ako yun ah. Sinabi mo pa. Eh, sa dami mong kalokohan, magtataka ka ba? Alam mo, ikaw talaga yun. Ngayon, para malutas yung problema na yan, may kailangan kong gawin. Ano gagawin? Tumulog ka sa kanilang advisor o guidance counselor. Sumbong dapat na nagagawin ni Junard sa pagpapasa. Okay, salamat sa iyo. Teka, ano nga ulit po na pangalan mo? Pwede mo akong tawaging FJ. FJ? Parang, ang pangit naman ng pangalan mo, FJ. Parang di ko na- Junard, Junard, ano ka ba? Ikaw rin yun eh. Ako pala yun. Kung pangit nga yung pangalan ko, pangit ka rin gumawa ng title. Ikaw nagsulat ng libro na to. Ang dami mo pong sinasabi, Junard. Mabuti pa, kumilos ko na lang at lutasin mo yung problema na ginawa mo. Chill, man. Ano yung pang sinasabi? Sige na, alis na ako. Oh! Ma'am, yung estudyante po ni Miss Lain, nabibitawan po sa labas. Aabangan daw po. Ano? Ano section yan? Section Sampalita daw, ma'am. Okay, papatawag ko advisor nila. Okay, salamat iyo. Ano po ulit pangalan mo? Salamat po. Magandang umaga po. Bakit niyo ba ako pinapatawag? May nagsumbong kasi dito. Babanatan daw yata ng estudyante mo after the class. Parang kasi na ano to, Mr. John at Mr. Flores. Lagi kasing binabanatan ni Mr. Flores si Mr. John Lloyd. Trip niya kasi yung lagi. Oo, baka yun ata. Pwede mo bang ipatawag sila dito? Sige po, ma'am. Junard, nasumbong mo ba? Oo, ito na yun. Mr. Flores, ano na naman itong ginawa mo? Bakit po, ma'am? Ano ginagawa mo? Bakit mo pinabuli si John Lloyd? Hindi po yung totoo, ma'am. Ano ginawa mo dyan, Lloyd? Wala naman akong ginawa, Nagsusumbong ka, sinungaling ka! Wala, hindi ko sinabi. Sinungaling, nagsumbong ka! Sinungaling. Kuya, tama na po. Hindi naman po ako nagsabi nun eh. Nagsumbong ka, Mr. sinungaling Flores, ka! pumunta ka ngayon sa guidance office ko. Kasama si Mr. John Lloyd. Ngayon na! Ma'am, nandito na po sila. Sige, bawag po kayo. Mr. Flores, kanito na babalitaan mo na natin mo po si John Lloyd after the class. Ito ay ba ito, Mr. Flores? Hindi po yung totoo, ma'am. Ang tatanda mo na anong pang kuliyan yung ginagawa mo? Ikaw naman na, bakit kaya tahimik mo? Papa-courage na, poprotektahan ka namin sa
anumang karahasan sa loob o labas man ng paaralan. Tara na, Junard. Kailangan natin pumunta sa pangatlong senaryo. Lagay mo ang kamay mo. Nandito na tayo ngayon sa China Bridge kung saan magaganap ang pangatlong senaryong kailangan mong pigilan, Junard. Ang RA 11596 o Prohibiting the Practice of Child Marriage ay nagpapa-implema ng mga penalty at violation para sa mga magulang o mga tao na namamahala sa kanilang anak at kinukontrata ang kanilang anak para sa isang kasal. Magpulasahan. Teka, nahihilo pa ako! Hindi ka pa sanay, Junard. Pero nandito tayo ngayon sa pangatlong senaryo kung saan ipigilan mo ang isang maling kasalan. Ang pamagat nito ay RA 11596. Nakikita mo ang iyong anak. Ha? Ano ko yan? Imposible! Ang pangit! Ano ka ba? Anak ko rin niya sa ibang panahon. Ayusin mo ha. Kaayos tayo. Anak ko yan eh. Tawanan. Kailangan pigilan ng bata. Dahil mas lalay ang kanyang pinagpapasan. Handa ka na ba, Junard? Ha? Paano ka naman lulutasin yan? Para malatas mo ang problema, kailangan mong pasain ang kontratang papel. Kahit ano, kahit kape, kahit tubig. Basta mautlot lang ang kanilang usapan. Ha? Bakit kailangan ko basahin ako yung patang papel? Ano ba? Sumunod ka na lang. Alright man, chill lang. Huwag ka sumigaw. Oh, ba't hindi ka pa kumitin mo? Ba't ako sabihin mo tahanan mo? Dad, bakit ako naiiyak? Alam ko pagulad magpakasal, Dad. Bata pa po ako. What a huge disappointment! Pick up your things! Get out of here! Teka, pinaka pinakamahirap sa kwenta. Hindi ka nagkakamali, Junard. Dahil ito na ang huling parte ng iyong misyon. Ito ang batas na pinamagandang RA 11930. Sa batas na ito, pinoprotektahan ang mga kabataan laban sa pang-aabuso sa sexual, online, paggamit ng IC. Ngayon, kailangan mong pigilan ang bayan mo o ang iyong sarili laban sa gagawin niyong kasalanan sa kanyang isigan. Para pigilan yun, Liham? oo, ang liham na yan ay naglalaman ng pagbabanta. Dahil kung hindi niya mapipigilan ang kanyang gawain, makukulong siya at mamamatay siya sa bilangguan. Ikaw ang kailangang makaligtas sa kanya, Junard. Grabe, ginawa pala yun ng variant ko. Oo, wala tayong magagawa. Para umayos ang ngayong kinabukasan, Junard, nakalakip yan ang positive discipline na matatanggap mo sa huli mong misyon. Handa ka na ba, Junard? Oo, makauwi na ako. Grabe na kasi. Ano ka ba? Uwi ka rin mamaya. Bilisan mo. Hello, Teacher Jonard. Ang mensaheng matatanggap mo ay galing sa hinaharap. Kung hindi mo buburahin ang mga larawan ng iyong mag-aaral na babae sa iyong telepono at kahit saan man, makakulong ka at mamatay sa bilangguan. Future Jonard? Hala, paano nalalaman to? Kakapaham ako sa trabaho. Kaya kailangan ko ng burahin para at magbago. Teka nga. Kailangan ko ng burahin. Ano
Binabati kita, Junior. Nakita ko ang lahat ng pagsasakripisyo mo at sipag sa mission ko. Ngayon, bago ka lumisan, bumalik sa original timeline. May gusto kong sabihin sa'yo. Kailangan mo ito. Magiging sandata na kailangan mo sa iyong hinaharap sa iyong profesyon. Binabati kita, Junior. Este, Dr. Junior. Doktor? Teka, sandali. Positive discipline, positive. Sir Junard? Good morning, class. So for today's lesson, ang lesson natin ngayon is continuation ng topic natin last time, which is the Children Policy Act. Ano nga yun? Natatanda niyo pa ba? So iisa-isahin natin yun. Sige nga, Miss Joy Ginubin. Sa Republic Act 7610, Child Protection Policy po. Okay, mahusay. Sir, Republic of 11596 po yung an act prohibiting the practice of child marriage and imposing the penalties violation thereof po. Yes, very good. And next? Republic Act 7658 po, an act prohibiting the unemployment of children below 15 years old of age, public and private undertakings po. Yes, excellent. Very good. Next one. Sir, last naman po is Republic Act 11930 or an act punishing sexual abuse of exploitation of children po. Okay, very good. Ngayon, I will be discuss about the positive discipline for that. Positive discipline is an approach to teaching that helps children succeed, giving them the information they need to learn, and support their development. It respects children's right to healthy development, protections from violence, and active participation in their learning. So madaling salita ay Children's Policy Act is para sa mga kabataan tulad nyo na nagpoprotekta and maiwasan sa mga violence. So, anything na hindi ako makasagawain para sa student, kagaya ng mga pambubuli, about sa mga violence sa kabataan. At sinasabi na, ang Department of Education ay naglabas ng issue about Department Order No. 40/2012, which prohibited the use of corporal punishment and promotes the use of positive discipline. Ito yung sumusuporta sa kaman ay pangangailangan katulad ay mga guro para fulfill namin responsibilities under sa order nito. The positive discipline, it is holistic. It is applied not only to student behavior, but all aspects of their learning and social interaction. Next is strength-based. It defines the build on the student's strength. Next is interaction. Next one is constructive. It aims to strengthen students' self-esteem and confidence. Next is inclusive. It is recognize and respect the diversity of all students. Also, the fourth is the proactive. Proactive, it defines the roots of behavioral and learning difficulties and implements strategies to promote success, avoid conflict. And lastly is the participatory. Participatory is engaged student in learning process and in the school community. Sobrang lawak nito class, kaya maano ko kayong papawiin para makapag-research about sa topic natin. Naiintindihan ba? Yes, sir. Class with me. Nakita ko kasi yan kanina sa library, nagsasalita habang tulog. Sabi niya pa nga, positive discipline eh. Baka kaya ganyan yung topic natin ngayon. Ang word nga, no? Sarap na tayo sa library, baka naging dilaw katulad na sila. Makaalala din ako ng lesson niya. Puto kanina, no? Oo, yung ano niya. Malisan na. Poliso. Ay, wait, tara, picture tayo. One, two, three. Upload ko sa ID ko, ah. Sige, te. Wait lang.
Teka, ang bagal mag-upload. Walang signal. Ano ba yan? Walang signal. Teka. Baguhin mo? Guys, tignan nyo. Oh, teka! Si Sir Junard to ah! Ba't kaya natutulog siya dito? Sir Junard? Sir Junard? Teka, nagdiriwanan dito, bro. Parang nag-uusap lang kayo, tapos nagtatawa na.